Ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamahirap na journey ko sa buong buhay ko. Actually, may mga videos siya ngayon sa TikTok na nag-speculate niya yung mga netizens kung ano yung klase ng sakit niya. Isa to sa pinakamatindi na pain. Feeling ko talaga it's really my second life. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Ano nga ba yung mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa tiyan? During the first 3 days ng pain ko, yung sobrang lala. I think later on, I spent 7 days in the hospital. So, i-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. And I also have PCOS. Okay, so dito, obviously, nasa hospital si Miss Ivana. Merong tube, no, dito sa tagiliran niya. Tapos, merong fluid na lumalabas. Mukhang di naman to catheter na galing sa urine kasi nasa gilid nga. Ano ba to? Tinubuhan siya sa tiyan. Tapos ito, may cup sa gilid. Ito yung initial na fluid na nakuha sa kanya siguro. Parang malaki yung tiyan niya, no? Ano, medyo prominent, no? Yung kanyang belly. Nakatiklop lang ba yung damit? And tapos dito kita rin yung fluid bag kung saan nilalagay yung nakokolektang fluid. Hindi ko sure kung sa tiyan or sa baga. Doon lang naman usually kumukuha ng tubig sa katawan. Pero sigurado ako hindi to galing sa ihi. Hindi to catheter. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. Tapos mamaya lalagyan ko ng watermark yung mga picture ko kasi kukunin ng mga fake website na yan. Tapos lalagyan nila buntis. Tapos nung padulo na, parang patigas na siya ng patigas. Tapos ang laki pag nakita ko sa salon, parang, ano to? Tapos yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang, na parang hihimatayin ako. Nanlalamig na yung buong body ko. Okay, so nasabi ni Ma'am Ivana na meron siyang fluid sa stomach. Hindi siya sa stomach talaga, hindi siya sa sikmura. Ang nangyari dito, nagkaroon siya ng ascites. So, kapag sinabing ascites, nagkakaroon ng fluid accumulation dun sa labas, sa paligid ng bituka. And usually, yung mga tubig na yan, iba-iba yung pinanggagalingan. Pwedeng dahil sa infection, pwedeng may organ na naapektuhan sa katawan. Kino-confine na ako and then hindi ako gumagaling. Nahirap ako huminga na parang kada hinga ko parang ang hirap. Tapos hindi ako maka-inhale na mahaba kasi feeling ko yung liquid nandito na. Yes, kapag ang ascites or yung tubig sa ating tiyan ay dumami na, of course, ang tendency niyan, naiipit yung baga kasi napupuno na yung abdomen yung abdominal cavity. Kapag napuno yan, wala nang ibang pupuntahan yung fluid, paangat na siya. So, kapag umangat yan dun sa may baga mo, pwedeng maipit ng bahagya yung baga and pwede mahirapan huminga yung pasyente. Hindi to biglaan. Usually, gradual yan. Pwedeng several weeks, several months, pero hindi siya yung biglang, ngayon okay yung tiyan mo, tapos kinabukasan biglang malaki yung tiyan, may tubig ka na. Hindi ko nga inisip yung paano yung savings ko, paano yung ganyan, paano yung mga properties. It was more of paano yung family ko, and ang tsaka naman ng ang tsaka kasi, ang laki naman ng tiyan ko. Tsaka ng pagkamatay, ang laki ng tiyan. Pero totoo yung mga pasyenteng may ascites, pwede talaga sila magmukhang buntis kasi nga nag-expand yung yung tiyan. Kaya kasama sa mga sintomas niyan kapag medyo bloated yung pasyente, yung iba naman ang bilis-bilis nila mabusog. O kaya naman yung iba, nagkakaroon ng pagbigat ng timbang nila. Yung last time na parang sabi ko, hindi ko na kayang huminga. Feeling ko, kada hinga ko, parang ako nalulunod. Tapos sumisigaw na ako, guys, hindi ko na kaya. And I felt like the liquid was already getting to my lungs. Tapos parang sabi ko, butasan nyo na ako. They put a drain in my tummy. Ito na nga, guys. So, okay, so nagdaan sa isang procedure si Miss Ivana na kung saan sobrang dami na siguro talaga nung fluid sa tiyan niya and kailangan na siya butasan. So, may ibang ways naman para matanggal yung fluid sa tiyan. Pwede yan ipaihi. Bibigyan kayo ng mga gamot na pampaihi para dahan-dahan matanggal yung tubig. Pero yung mga gantong procedure, para to sa mas mabilisang action or sa mas mabilisang treatment ng ascites. So, imagine niyo nakatingin kayo sa pasyente. Magdodrawing ako ng pasyente. So, ito yung tiyan ng pasyenteng may ascites. Of course, hindi sexy ang tiyan yan kasi may tubig siya sa tiyan. So, medyo ginawa kong bloated or distended. So, ito yung atay. Yan. Pagpasensya na pa ang drawing ko. Gamitin po natin ang ating mga imagination. So, ito ang stomach. Yan yung sikmura. Tapos, andito yung mga bituka, kunwari. Yan. Yung isaw. Yan dyan siya. Yan. Nakalutang siya dyan. Pwede na ba? So, kulayan natin to ng kulay blue. Yan. So, lahat ng blue, yan yung tubig. Normally, dapat walang tubig na nakapaligid dyan sa inyong mga atay, sa inyong mga sikmura at mga bituka. Well, meron naman kakarampot. Dapat kakarampot lang. Pero hindi ganito karami na parang lumalangoy na yung mga organs nyo sa swimming pool or sa tubig. So, isipin natin ganito yung nangyari sa tiyan ni Miss Ivana. So, since sobrang dami na ng tubig, kailangan tumatanggal. Hindi siya kaya ipaihi lang kasi nga masyado nang nahihirapan huminga si Miss Ivana. So, kami, ang ginagawa namin sa radiology, gumagamit kami ng
ultrasound, itatapat namin dito sa balat. Kunyari may ultrasound dyan, tatapat namin dyan. Yan. Para makita namin sa monitor kung nasan ba yung atay, nasan ba yung bituka, nasan yung tubig. At para malaman namin kung saan yung lugar na pinaka-safe na tumusok. Kasi kapag walang ultrasound, medyo mahirap makahanap ng safe na spot. Yung mga ibang doctors, okay lang naman hindi sila gumagamit ng ultrasound kasi sanay na rin sila sa ganong way. Pero kami sa mga radio, gumagamit kami ng ultrasound. Tapos pag nakahanap na kami ng safe na spot, tutusok na kami. So, tusok kami ganyan. Pak! Yan yung karayom. So, pagka tusok namin, may iwang plastic dyan. Plastic na tube na hindi naman yun matulis, hindi yun matalas. So, very safe yun. So, kapag naiwan na yung plastic dyan na tube, kunyari ito yun, yan, meron na kaming access. So, kapag may access na, pwede na to kabitan ng tubing para i-collecta na dun sa fluid bag. Yan. So, punong-puno. And yung tubig na yun, kailangan yun ipadala sa laboratory para malaman natin kung saan ba galing yung tubig na yun. Kasi aalamin yun ng mga doktor doon. Maghanap sila ng mga clue. So, ito, another example para mas ma-visualize nyo. So, meron ako dito ng kape. Outside. Baka naman. Diba, usually yung mga drinks natin, merong straw yan na parang, nagle-layer. Nagle-layer yung straw. May outer layer ng straw, tapos may inner layer. Ayan. Gantong-ganto yung nangyayari sa mga pasyenteng kinakabitan ng tube. So, yung unang layer, yan yung ating karayom na bakal. So, isipin nyo, ito yung tiyan ng pasyente. Ito yung balat niya. So, kapag ultrasound, nalaman na namin, dito kami tutusok, magmamarka kami. So, kunyari, ito yung marka ng aming tutusukan. So, remember, ito yung bakal na needle. Ito yung plastic na needle na malambot na hindi naman nakakatusok sa mga organs. So, medyo binago ko lang po itsura ng straw. Sa mga mabibili nyong drinks, hindi ganito yung mangyayari. Pero ako, para mas ma-visualize nyo ganito yung mangyayari. So, tutusok kami. Uy, tumagas. Palpak. Isa pa. Take 2. So, paganda na lang. Tusok kami dyan. Yan. Nakatusok na. So, sasagad na konti. Tapos, para hindi maiwan yung needle na bakal, sagad namin yung plastic, tatanggalin namin yung bakal na needle. Pak! So, ito yung bakal na needle. Wala na yung sa sikmura ng pasyente. Wala na yung sa tiyan ng pasyente. Naiwan na yung plastic tubing. So, kapag naiwan na yan dyan, may access na kami para hatakin. Hindi po sipsipin ang tubig sa tiyan ng pasyente. Kahit pa dun guys, hindi ako pinatulog. Sabi ko sa doktor, please, tulugin niyo ako. Sabi ko, gusto ko yung parang anesthesia na sabog ka. Wala ka na marang... Okay, so hindi na siya nagkaroon ng general anesthesia. Pwede namang gising yung pasyente habang ginagawa to. Yung iba naman nagpapa-request din. Pero since very quick lang naman tong procedure na to and hindi naman to sobrang major operation, pwede siyang walang general anesthesia. Yung local anesthesia lang, dito lang siya bibigyan ng pampamanhin. So ito yung tube na naiwan. Ito yung itsura ng tube na naiwan sa pasyente. So nakaganon siya, no? Ang tawag dito, pigtail catheter. So pigtail kasi parang, sabi nila, parang buntot daw ng pig. So, nakaganon siya. Ganyan yung orientation niyan para very safe, hindi makakatusok ng mga organs. Although plastic naman to, talagang never siya makakatusok. Dinagdagan pa ng added safety para hindi rin sumabit sa mga bituka, sa mga ganon. So, dito banda, tinusok si Miss Ivana sa tagiliran niya. Kasi daw sumusuka ako, so baka daw may mangyari sa akin. Sabi ko, mas mahihimatay talaga ako dyan, baka hindi nyo na maabutan. So yun, pinasok nila yung tube. And then they started to drain. Tapos, meron daw 2 liters. Pinupush na daw yung lungs ko. That's why nahirapan ako. Dami. Ito po, ilang litro ba to? Ito po 1 litro ng tubig. Pag napuno, hanggang dito ay napupuno. So, yung kay Miss Ivana, 2 ganto. So, imagine niyo nasa tiyan to ni Miss Ivana. Sobrang bigat. Sobrang hirap huminga talaga nun. And talagang lalaki po. And magdi-distend yung kanyang tiyan. Nila, 1 liter muna and then installment. Parang every 8 hours yung... Diba? Tapos parang sabi ko, shit, bakit hindi na lang lahat? Sabi nila baka bumaba yung oxygen and all. Hindi siya pwedeng biglaan yung 2 liters. Kami hindi rin namin ginagawa yan. Dapat talaga dahan-dahan yan. Kasi kapag binigla natin hatakin lahat ng tubig sa pasyente, pwedeng magbago yung kanyang BP, pwedeng bumaba yung BP, pwede maapektuhan yung oxygen levels, etc. Pwede magkaroon ng complication. So, tama na installment lang, hulugan yung pagtanggal ng tubig. So, medyo stressful sa pasyente kasi nga hindi lang siya 1 beses gagawin, pero 2 beses. Pero yung naman dito, hindi naman siya 2 beses tinusok. 1 beses ka lang tutusukin dyan kasi naiwan na yung tube. So, pwede kasi yun isara. Parang magiging gripo po kasi yun na may sarahan. So, kunyari, nag-drain na ng 1 liter.
Tapos na mag-drain, isasara na yung gripo para hindi siya tutulo. Tapos after 8 hours daw, sabi niya, doon ulit bubuksan, tapos drain ulit. Tapos sabi niya, parang wine naman yung kinuha sa'yo kasi red, tapos 1 litro. Yes, yun. Every 8 hours, they started to drain. And So yung kulay niya, tama, medyo brownish, na medyo red, na parang C2. So kapag ganyan, pwedeng may mga halong dugo ng onte, may mga halong protein. So aralin yan sa laboratory. pati yung bladder ko, wala nang lumalabas na ihi. And then yung heart ko, masyado nang mabilis yung tibok. Hindi na din ako nakaka-poops. Wala, lahat na ipit na sa body ko. So, nagkaroon ako ng doktor sa puso, doktor sa lungs, doktor sa gastro, lahat ng doktor. Dahil dinadalaw ako ng dinadalaw. So dito nakastore yung kanyang fluid, no? So ang tawag namin dito yung granada. Actually malaking granada to eh. Kasi yung shape niya parang grenade. So nakapipi yan, pinipipi namin yan para magkaroon siya ng negative pressure. Para kapag nakapipi siya, sisipsipin niya or hahatakin niya yung fluid galing sa katawan ng pasyente. Ito, nililit niya yung nasa tiyan. Ang laki ng tiyan niya talaga. Ganun talaga. Saan kaya galing to? So, dati, 23, 24 yung bewang ko. Hindi. Halang 30 na lang pala. Sorry. Kasi Okay, so ito yung, I think, after madrain na lahat, no? Nung fluid sa tiyan niya. Hindi na ganun ka-distended, talagang nag-normalize na yung sukat ng tiyan. to. Dito kasi ko sa tiyan, doon sa tiyan. Kasi 30? Oo, 30. So, yung max niya, nung inoperahan ng binutasan Sino siya, pala? 30.5. naging 33 siya, which is yung puno talaga ng liquid, kaya kailangang butasan. Dehydrated, eh. Tuyo yung labi. Hindi niya ako mapipigilan sa foods. Kung may gusto akong kainin, kakainin ko. Pwede naman eh. Wala naman ako restriction sa pagkain. Pero, Wala namang bawal usually kapag ganitong procedure. Ang mga bawal lang na pagkain, yung mga hindi masarap. Actually, may mga videos siya ngayon sa TikTok na nag-speculate niya yung mga netizens kung ano yung klase ng sakit niya. Abia, hindi yan dahil sa PCOS, dahil sa liver yan, dahil sa alak, kaya nagkakaroon ng tubig. Sabi naman ni Simple Batrak, dahil yan sa kakainom niya ng pampaganda. Sabi ni Benilla, ascites is not connected to PCOS, it's more on cirrhosis sa liver and sa kidneys. Sabi naman ni Hana, Arquilo Reyes, kidney failure yan. Kaya pag may fluid and lumalaki ang tiyan, hindi umiihi at nagpupups. So, iba-iba po no, yung speculation ng mga tao sa internet. And ano nga ba yung mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa tiyan? So, kung maalala nyo, nabanggit ko kanina na yung tubig, ipapadala yan sa laboratory. So, pinapadala yan sa laboratory para aralin ng mga doctors doon kung saan ba posible nanggaling yung tubig. Kasi yung ascites signalis lang yan na may something na nagkakaroon sa organ ng pasyente. And kapag nalaman nila, alamin nila kung mataas ba yung protein, mataas yung tubig, may mga nanaba, yun na yung magbibigay ng clue kung saan galing yung tubig para mabigyan ng tamang gamutan yung pasyente. Kasi yung gamutan, nakadepende yan sa cause. Ilan sa mga reason ng pagkakaroon ng tubig sa tiyan, unang-una dyan, pwedeng infection. Sa mga pasyenteng nakita ko dati, kadalasan TB. Usually kapag may TB sa tiyan, TB sa atay, TB sa bituka, may partner yan na ascites. Kadalasan may tubig talaga yan. Yung iba naman dahil sa sakit sa puso, kapag medyo mahina or pag medyo may heart failure na, of course, yung circulation ng dugo sa katawan, hindi na maganda. So, pwede maipon yung tubig sa tiyan. Tama rin yung ibang comments dito na pwede yan dahil sa liver. Kapag sa mga pasyenteng may liver cirrhosis, malakas uminom ng alak, may hepatitis, and sa mga pasyenteng may kidney failure. Pero sa case naman ni Miss Ivana, bata pa siya and hindi ko sure, wala naman siyang history ng hepatitis, sakit sa bato. Ang tanging history lang na nabanggit sa video na to ay yung PCOS. And alam nyo ba na pwedeng associated ang PCOS sa pagkakaroon ng ascites? May karamdaman po kasi tayong tinatawag na OHS or Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Medyo broad na topic to. Baka nadidiscuss to ng mga OB nyo na nangyayari dito is nagkakaroon ng overstimulation or nagkakaroon ng hindi balancing levels ng hormones sa katawan sa mga pasyenteng may PCOS. Basically, parang sobrang namamaga yung ovaries nila to the point na nagkakaroon ng accumulation ng tubig sa tiyan. So usually dito yan sa baba. Tapos kung hindi, lalo na sa mga pasyenteng hindi nababantayan yung medications ng PCOS nila. Kunyari hindi nakapag-follow up, kailangan pala i-adjust, bawasan or dagdagan yung dose ng gamot nila. Pwede magkaroon ng mga gantong complications or mga senaryo. Pero hindi ko sinasabing yun yung dahilan nung kay Miss Ivana. Of course, aaralin pa yun ng mga doctors. Sinasabi ko lang na pwede siyang associated or related. Kaya mahalaga sa mga pasyente pong may PCOS, very important na lagi nagpa-follow up kasi baka kailangan i-adjust yung dose ng gamot nyo or baka naman pwede na itigil or baka may idadagdag si doc. So, ito yung normal na CT scan ng pasyenteng walang ascites or sa tiyan nila na walang ascites. So, kita natin yan, yung bituka, ito yung atay, ito yung sikmura, stomach. Yan, normal na normal, wala pong tubig dyan.
Tapos ito naman yung pasyenteng may ascites. So, kung mapapansin nyo ito, yan. So, lahat ng mga gray-gray na to, lahat yan tubig. So, actually, atay nito may may sira And kita rin po yan sa x-ray. So, ito yung normal na x-ray ng pasyente, na bituka ng pasyente. So, yung mga bituka yan, may mga hangin-hangin, nasa gilid lang dapat siya. Pero kapag nagkaroon ka ng tubig, gumigit na yung mga bituka. So, gumigit na siya kasi lumulutang na siya. So, lumipat yung yung pwesto ng mga bituka. So, ito po yung pasyenteng may ascites. Dok, paano makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong sakit? Of course, lagi naman nating sinasabi na magkaroon tayo ng balancing diet, damihan ng fiber, gulay, and sa mga pagkain, bawasan po natin yung mga processed food. Ito po yung mga nakapakete, nakadelata. Dapat kainin natin yung mga whole foods, yung talagang manok na binili sa palengke, yung isda na binili sa palengke, gagawing sinigang, kare-kare, etc. Dapat ideal din lagi yung ating body weight. Magkaroon tayo ng regular exercise. Dapat updated din po ang ating mga bakuna, especially sa hepatitis. So, may mga bakuna po tayo dyan. Tigilan na ang paninigarilyo and of course, especially yung pag-inom ng sobrang daming alak. Kasi nga, isa sa mga causes nito ay kapag nagkakaroon tayo ng alcoholic liver or kapag nasira yung atay natin. Kung marami tayo ng comment down below kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. To Miss Ivana, sana po ay tuloy-tuloy na ang inyong recovery and thank you for sharing your story.